Okay, so ang gagamitin natin na line is center line. So, natatandaan nyo kanina kung ano yung in-identify natin na overall dimension. So, yun yung gagamitin natin. So, type lang tayo ng 5,000. Enter. Then, we have 8,000. Enter. Then, another 5,000. Enter. Then, C to close the gap. Okay, so baguhin natin yung properties ng ating line. Right click tayo. Then baguhin natin yung line type scale natin na 0.5. Okay, so okay na yan. Ang next na gagawin natin is kailangan natin, pag okay na yung overall size or overall dimension, na layout mo na yung overall dimension, ang susunod mong gagawin is kailangan mong malaman yung mga sizes ng bawat room doon sa loob. So, this is pinakamadaling gawin mo dito is mag-offset ka ng 1,800. Then another 3,300 or 200. Then dito naman mag-offset ka ng 1,000, then 1,800. So dito magkatapat naman yan, so isa lang yung i-offset mo dyan. Okay? So, gawin na natin. So, ang unang i-offset natin is yung sa my bedroom, which is 1,800. So, offset, command, 1,800, enter, then click natin to pababa. Then, another offset, escape ka, kailangan natin mag-offset ng 3,200. So, offset, 3,200, enter, eto ulit. Then, eto, yung size nito, magmula dito hanggang doon, that is 3,000. So, offset tayo ng 3,000. Okay. Then, eto, this is 1,000. So, offset tayo ng 1,000. Okay. Yan. Then, para mas madali mong may layout yung lahat ng rooms sa loob or lahat ng parts or different parts of the house, kailangan mong i-trim para mas madali mong ma-identify. Okay? There are so many methods on how you are going to draw floor plan. Pero ito, ang sinasuggest ko is yung pinakamabilis. Okay? Although yung ano natin, yung floor plan natin is napakasimple lang, one bedroom lang, good for 2 persons lang siguro to. So anyway, ganyan yun. Meron yung mga ibang paraan na nag-offset pa dyan. So yung ibang paraan, like for example, offset and so forth and so on, mag-offset ka ng kapag 150 yung exterior wall mo, so mag-offset ka ng 75. Okay? So, i-offset mo yan, offset mo dito, offset mo dito. So, matagal yan. So, ibig sabihin, masyadong madaming trabaho pag ganyan. So, ang gagamitin na lang natin is gagamit na lang tayo ng multi-line. Okay? So, our exterior wall, so yung gagamitin natin ng exterior wall dito is, ang size niya is 150. Then, dito naman sa loob, that is 100. Okay? So, ang gagamitin natin ngayon is kailangan natin i-activate yung, so be sure na bago ka maglagay ng multi-line, siguraduhin mong tama na yung mga layout mo sa loob with your draft. Okay? Draft ang tawag. So yung draft mo na yan, sigurad mong tama na yan, then trim ka na lang, mas maganda para malinis tingnan. Okay? Mas madaling ma-identify kung saan dadaan yung gagawin mong wall. Okay? So, next na gagawin natin is, syempre, kailangan natin maglagay ng wall. So, i-click natin yung wall. Okay? Then, ML tayo. So, gagamit tayo ng ML instead na mag-offset tayo. So, ML, justification muna. So, since ang gagamitin natin is center dimensioning, ibig sabihin,
nasa center. Ito yung dimension natin kaya tinawag na center dimensioning. Okay? Naka-center lahat yung mga dimension. Like for example, itong multi-line na to, yung dimension mo naka-center doon. Okay? So, 0 ang gagamitin natin. So, 0, Z, then set natin yung scale natin, which is 150 mm, enter. Then, pwede ka nang mag-drawing. So, napakadali, di ba? So, ulitin natin kasi ito na yung gagamitin natin. So, ML ulit, scale, 150, justification is 0. So, start na tayo dito. Papunta doon. Then, okay, napakadali, di ba? Pag mag-offset ka dyan, now, hindi mo na kailangan ipunta pa doon. So, just click C to close. So, okay na yan. So, problema mo na lang, ilagay mo na lang yung mga different partition doon sa loob ng bahay. So, ML ka ulit, palitan natin yung scale natin na 100. Kasi yung roll natin doon sa loob is 100. Justification pa rin natin is 0. So, center dimensioning tayo. So, dito tayo mag-umpisa. Diretso na lang yan. Then, enter ka na lang ng dalawa para yun pa rin ang gagamitin mo. Okay? Then, escape. So, in that case, tapos na tayo. Ang dali. Now, so kailangan mo na lang i-edit or multi-line edit mo na lang para mag-open yung mga yan. So, ang pinakamabilis na paraan yan is i-off mo muna yung center line mo. Okay? Then, ML edit tayo. ML edit. Then, choose natin yung open T. Then, click mo to. Then, click mo yan. Or vice versa. Okay? Then, another one dito. Then, dito na naman. Pag medyo, baliktarin mo lang yung pag-pick mo ng line. Okay? Okay. So, yan. Tapos na. Diba? Ang dali. So, kapag alam mong gamitin yung ML line, madali na lang gumawa ng floor plan. Okay. Next. Kailangan na natin iset yung ating mga okay. So, title 2. Okay. Okay, specification tayo. So, yung door 1 natin is size na is 1,000. Okay, door 2, which is our bedroom is 800. Then, our door 3, doon sa may balcony is, sabihin na natin 900. Then, our door 4, which is the toilet and bath, that is 700. Okay? So, windows naman, so, W1, that is, check natin muna yung W1 natin. Ilan ba yung, okay, check natin, TLI, check natin to. So, this is 500. There's 1,500, 1,500. So, tingnan natin dito sa likod. This is 600. Then, enter ka lang. Then, this is 800. Masyadong malaki doon sa may toilet and bath. Pero, high window naman yan. Okay lang. So, window 1 natin, balik tayo dito. So, window 1 is 500. Para lang natin yung ili-layout natin. So, 500. Then, window 2 is 1,500. Okay. Our window 3 is 800. W3 is
800, then W4 is 600. Okay? 600. Okay, so yan na yung layout natin. Okay, alisin muna natin yun. Alisin na yan. Alisin din natin yan. Walang nakalagay na actually dito sa mga door 1, door 2, door 3, W1, W2, walang nakalagay na dimension yan. You can see the specification of the doors and windows dun sa schedule of doors and windows sa another sheet. Okay? So, ito naman, yung gap natin dito, ilagay na lang natin na 100 mm. So, mag-ano tayo? 0 na lang. Or just wall na lang para mas mabilis. Okay. So, line tayo. Gawa tayo dito ng line. Okay, lahat na ng gap doon is okay. Line ulit. Then dito tayo. Enter, enter. Okay. Dito tayo. Enter, enter ulit. Then we have this one. So ito, offset tayo ng 100. So lahat na lang ng door, mag-offset tayo ng 100. Okay? Doon sa paglalagyan ng door jamb. Okay, ito naman. Set natin yan. Now, we go to the schedules of doors. So yung main door is 1,000. So offset ka na lang ng 1,000. So click mo to. Papunta doon. Then, door 2, which is the bedroom. Offset 800. Enter. Then i-offset mo yan. Our door 3 is 900. Ito. So offset tayo 900. Enter. Okay. Then our door 4 is offset 700. Okay. Baliktad dito sa loob dapat. So offset 700. Enter. Then click natin doon. Okay. So alisin na natin to. Itong ginagawa ko is isang technique lang kung paano mabilis gumawa ng floor plan. Maybe you have other techniques on how to create. Kaya trim mo na lang yan. Tapos yan, alisin mo na yan. Dapat butas yun. Okay. Click mo yan. Then trim. Then trim mo din. Then trim mo. Alisin mo na yung line doon. Okay. So that is our layout doon sa door.